Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magumpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo. Ito po, komentohan po natin yung tinatawag po umano na Judas at Taksil, traitor sa ating bayan. Ay sumunod din po kung ano po ang ginawa ni Anyo, ay siya rin pong ginawa. Nagpunta rin po ng DOJ para po sampahan ng reklamo. Ito pong ating mga ex-marine, mga soldiers, kasama po siyempre si Mike Defensor at meron pa yatang kasamang mga dating opisyal o ng administrasyon, si Badoy po yata at sinama rin yung broadcaster, mga babayan na si Jason sa. Grabe po. At sinampahan po ng reklamo sa DOJ na perjury, mga kabayan. At lumalabas pa na mga sinungaling ang mga sundalo at siya pa ang matinong tao at siya ang hindi sinungaling at traidor sa bayan. Ganon yata ang gusto niyang palabasin. Ibalik tanaw rin po natin ang history ng taong ito. Ito po, umpisa na po natin mga kababayan. Talagang ganun po eh. Pagka ikaw ay merong malaki o malakas o matibay na suporta at backer na napakarami sa likuran mo, ay magagawa mo talaga pala, lalong kung ikaw ay silaw sa pera at kapangyarihan, mga kababayan, ay talagang magpapakademonyo ka na yata dito. Umpisahan po natin. Nagsampa ng reklamong perjury si dating Senador Antonio Trillanes sa ilang personalidad kasama ang 18 nagpakilalang dating security umano ni Zaldico. Yan ay matapos silang akusahan si Trillanes ng panunuhol umano sa mga investigador ng International Criminal Court. Para sa iba pang detalye, live mula sa DOJ, may extras report si Camille Samonte. Camille, sino-sino ba yung mga kinasuhan ni Trillanes? Ruth, naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes na ang kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng mga aligasyon ng 18 nagpakilalang dating security umano ni Zaldico. Inakusahan ng umano yung mga dating security si Trillanes na tumanggap umano ng 2 milyong dolyar bilang suhol sa mga investigador ng International Criminal Court na nagpunta noon sa Pilipinas. Sinabi ito ni Trillanes ang magpunta siya sa Department of Justice para maghain ng reklamong perjury laban sa 18 dating security. Kasama rin sa sinampahan ng reklamong paglabag sa incriminating an innocent person ang abogado ng Marines na si Attorney Levi Baligod, dating Congressman Mike Defensor, Jason Sa at Lorraine Badoy. Gay Trillanes, walang katotohanan na may natanggap siya na anumang halaga mula kay Zaldico para sa pag-iimbestiga ng ICC sa war on drugs ng Duterte administration. Anya, hindi raw magtatagal ay aamin din ang ilan sa mga dating security na binayaran lang sila para gawin ang pag-akusa sa dating senador at kung sino ang nag-utos nito. Inamin din ni Trillanes na nakipag-ugnayan siya sa ICC investigators pero hindi raw niya pwedeng ibigay ang detalye nito dahil maaaring makompromiso ang seguridad ng banyagang mga investigador at maging ang mga testigo sa kaso. Ipinagtataka rin ni Trillanes ang timing na ngayon lumabas ang mga aligasyon sa ICC kung kailan tinalakay ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing. Pakinggan natin ang pahayag ni former Senator Trillanes. Ang nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp. Kinalaunan, eto sasabihin ko sa inyo, ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila para kapalit. Hindi ko ikinaila na since 2017 nakikipag-ugnayan ako sa ICC, pagkalap ng ebidensya, testigo, at lahat ng kailangan gawin para palakasin yung kaso laban kay Duterte. Grabe, no? Inamin niya na rin po. Inamin niya na mula 2017 hanggang ngayon. Nakita niyo po, Judas, taksil sa bayan. Ang kanyang pagkatao ay nasa banyaga. Pinag-PMA graduate ito. Pinag-aral po ng taong bayan. Pero ang katapatan niya, mismo sa bibig niya, nakikipagsabwata na siya sa banyaga.
mga kababayan. Wala no? Ipinagbili mo na halos. Wala ka nang karespe-respeto sa judicial ng bansa, sa ating Korte Suprema. At lalong-lalo na nag-traitor ka at naghudas ka umano sa ating soberenya. Ibang klase, no? Tapos ngayon, nahuli na kayong lahat. Buko nahuli po kasi sa sariling bibig ang mga taong ito. Bakit po? Lahat po kasi ng sinabi ng mga Marines ay totoo. Kaya po sila umami na. Umami na po na talaga sila po ay nakikipagkita, nakikipagpulong sa ICC na yan po ay pinasisinungalingan nila nung hindi pa nabobuko. Katulad po ni Boying. Di ba ano sabi ni Boying? Never na silang makipagkita, makipag-usap, at hindi na nila i-entertainin ang i-entertainin ang mga ICC. Di ba? Dahil labag po yan sa ating konstitusyon. May sarili tayong soberenya, may sarili tayong judicial. Pero lahat pong yan ay kinain po nila. Kain suka. Hindi po ba? At ito pong mismo na tinatawag na pambansang sundalong kanin, huling-huli po sa bibig kung saan po siya nagtatrabaho. At ang kanyang katapatan ay wala po sa ating bansa. Napaka-traitor po pala nito, umano. Grabe po. Daig pa po ang makapili. Yung mga may suklob na bayong nung panahon ng Hapon, ganyan pala katindi ang hayop na ito, umano. Daig pa ang makapili. Traitor. Ito po ang tinatawag umano na traitor. Taksil ng bayan, mga kababayan. Isa pa naman sundalo ito na tinatawag na sundalong kanin. Tapos ganyan lang ang makikita mong katapatan sa taong yan dahil po sa kasakiman, sa kapangyarihan, pera, nagawa mo magtaksil sa bayan at maghudas sa isang Pilipino. Samantalang meron tayong judicial system, may sarili tayong soberenya. At yung sinasabi po niya na ang ating daw po mga soldiers o mga ex-marine ay ang nasa likod daw po nito ay mga Duterte camp. Siya po. Nagpapasalamat nga tayo sa mga Marines dahil sila po ay tumindig. Tumindig po sila. Nahando po yung tapang at malasakit para sa ating bansa na hindi po tayo, malubog ng husto sa pagkakalubog sa kumunoy, sa kahirapan. Bagsak ng Pilipinas. Bagsak natin. Lagapak. Buti nga ito, nakikipaglaban para sa tama. Kahit buhay nila ay manganib. Kahit ang kanilang pamilya ay malagay po sa kapahamakan. Pero hindi po nila inisip yun. Ipinaglaban po nila ay tama dahil nagamit po sila sa mali. Nagamit po sila ng mga ganito pong kawawalang yan tao. Ganito po kadidemonyo mga tao mano. Nagamit po. Tapos ngayon, sila pa ngayon ang makakapal ng mukha at kay tatapang na sila pa ngayon magsasampa ng reklamo sa DOJ, perjury, at ginagawa mo pa mga sinungaling. Ito pa mga soldiers at marine, ganon. Kisa sa'yo, ikaw ang paniniwalaan ng taong bayan na mismo nahuli ka sa sarili mong bibig kung gaano ka kataksil, kahudas sa bansa, at ang iyong katapatan ay nasa banyaga. Unbelievable. Intayin mo. Pagka pinagkaloob ng Panginoon na makabalik ang isang Duterte, intayin mo ang mangyayari sa'yo kung ipagkaloob. Ganyang klase po na taksil sa bayan. At ito pa po mga tambay, pakinggan po natin at hindi na po natin ipalabas po yung video kasi po may copyright. Pakinggan na lang po natin yung dati po na pinagpahinga po ni si Ponce Enrile kung ano po ang ginawa ni Trillanes sa panahon ni Pinoy, mga kabayan, na pagtataksil din po at paghuhudas at pagbebenta yata nila ng ating teritoryo. Nung panahon po, dahil po si Enrile po, nakakalungkot lang po, namatay po ito na meron din po yatang kinalaman sa pagtataksil, pagkikidnap umano. Nung panahon po, nabuhay pa siya, nakinidnap ang dating Pangulong Duterte. Nakakalungkot lang po. Pero nung siya po ay matino pa nung mga panahon na yon, nabanggit lang po natin, ay hangang-hanga po siya kay dating Pangulong Duterte. Bilib na bilib po si Ponce Enrile. Nakapagtataka lang po. Talagang ganun Ito po, pakinggan po natin
ang isa pa pong paghuhudas at pagtataksil at pagbebenta pa yata sa ating teritoryo. Pakinggan po natin mga kababayan. The charges are Hindi. Si dating Senator Juan Ponce Enrile ang pangunahing bisita ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi sa kanya naging pulong sa Malacanang kasama ang ilang miyembro ng gabinete hinggil sa issue sa West Philippine Sea. Ayon kay Enrile, pabor siya sa estilo ng pakikitungo ng Pangulo sa China sa gitna ng umiinit na issue. Mr. President, you're answerable only to history for your foreign policy. Yes, sir. Only history will judge you. And I think that history will judge you very well. If I were in your place, I would have done the same thing. Hindi natin kailangan ang mainit na ulo dyan sa bagay na yan sapagkat yan ay malaki ang kaugnayan niyang usapin na yan. Hindi lamang sa ekonomiya ng Pilipinas, kundi sa seguridad ng ating bansa. Ayon pa sa dating senador, hindi rin maaring asahan ng Pilipinas ang Amerika ngayon para tulungan tayo sa issue ng agawan sa teritoryo. Palagay ko, kahit napupunta tayo sa UN, mag-i-issue ng resolusyon ang UN, aasahan ng UN na magpapairal nun Amerika din o yung may mga kakayahan. At palagay ko, sa panahon na ito, walang bansa na pwedeng makaya ang China. Kinuwento naman ni Enrile na noong panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino III, inutusan si dating Senator Antonio Trillanes IV para makipagnegosasyon sa China. Pero kaduda-dudaan niya ang mga lakad ni Trillanes noon. Saan ba nanggaling yung koneksyon ni Trillanes sa Beijing? Paano siya nagkaroon ng koneksyon doon? Mismo ako. Naging guest ako ng Beijing. Wala akong koneksyon na kagaya ni Trillanes. He traveled to China 16 times, and during his last visit, the 16th visit, shortly sir, but 2 days after, we lost this Scarborough Show. Hindi. Si dating Nakita po mga Senator tambay, Juan 16 times nagpunta po at napakatindi po ang binigay na kapangyarihan sa kanya ni Pinoy. 16 times at bigla pong nawala ang ating teritoryo, ang Scarborough Shoal. Nakita nyo po, ito pong tao na ito, ang kanyang history, ang kanyang background ay puro po sa ibang bansa. Puro po pagtataksil. Hindi po ba? Pagtataksil, pagtitrador. At nagbebenta pa yata. At sa panahon din po ni Pinoy, ayon po kay Senator Marcoleta, nawalan po ang ating bansa ng katubigan na hindi bababa sa 240,000 nautical miles. Mas malaki pa sa Pilipinas. Sa panahon din po nila. Sa panahon po nila, sino po? Sila Carpio. Noong mga panahon na yon. Hindi po ba? Nakita niyo po itong tao na ito. At mismo sa bibig niya lumabas. Since 2017, nakikipag-ugnayan na po siya. Nakikipagsabwatan na po siya sa korte, sa international. Samantalang wala siyang ginawa o sinasabing dito sa ating hustisya, sa ating judicial, sa ating soberenya, wala po siyang tiwala. Wala siyang tiwala sa ating korte. Wala po siyang tiwala sa ating Korte Suprema. Ito pong hudas na ito. Ito pong taksil na ito. Salot ng bayan umano. Hindi po ba? Grabe, no? Tapos ngayon, ito po mga soldiers, na nagsasabing katotohanan at napakaraming ebidensya na hawak. May mga larawan, pati ang mga binibigay nila at bit nila na pera, nakamaleta. Mga kababayan, grabe, no? Nakita nyo rin po, hindi nila madala sa korte ang reklamo. Hindi po katulad ni Libiste. Sa korte nagsampa. Di ba? Nung ginawa po kay Claire
doon sa tinatawag po na garbage in, garbage out ng Vice President. Kasi hindi po nila madala sa korte yung reklamo eh. Kasi lalabas po kasi ang katotohanan. Kaya kailangan po nila isampang reklamo katulad po ng perjury sa DOJ. Sino po ba ang may control ng DOJ? Hindi po ba Commander-in-Chief? Mga kababayan. Hindi po ba? Masyadong something PC. Hindi po ba? At nakita nyo po kung anong klaseng tao itong si Tonyo na tinatawag na pambansang kanin, sundalong kanin, at tinatawag din po yan na pambansang asong ulol, mga kababayan. Yan po, napakakapal po ng pagmumuka ng isang tinatawag na pambansang sundalong kanin Ang katapatan ay nasa ibang bansa. Nasa banyaga ang kanyang katapatan. Wala po sa ating soberenya at wala po sa ating saligang batas at sa ating pong judicial. Ganyan po katindi ang mga taong ganito. Taksil. Hindi po ba taksil ng bayan? Ano po ba ginagawa sa mga tao na yan? Hindi po ba? Kaya po pag pinagkaloob po na maging presidente ang isang Duterte, lalo-lalo po ang Vice President, yan po ang napakasarap ipatapon sa West Philippine Sea. Napakasarap pong ipatapon sa West Philippine Sea. Mga kababayan. Pagdating sa dignidad at prinsipyo, mga kababayan, Trillanes, 18 soldiers, 18 ex-marine, mga kababayan, ito, Judas, taksil ng bayan Ito namang 18 soldiers, ginamit ng mga magnanakaw na politiko at tumayot na nindigan dahil ayaw nila na sila, ay malagay sa kahihiyan ng kanilang pamilya at meron silang paninindigan na ipaglaban ng ating bansa at tumayo sila sa tama na labanan ang sistema ng mga pagnanakaw ng mga politiko na ito. Dahil sila po ay may dignidad at prinsipyo. Samantalang itong pambansang kanin na ito, tinatawag na sundalong kanin, PMA graduate, pinag-aral ng taong bayan, pero ang kanyang serbisyo, ibinigay sa banyaga, sa China, sa ICC. Unbelievable. Tao pa ba yan, mga kababayan? Maraming salamat po, mga kababayan. Talagang ganyan po. Pagka ikaw ay nagpakasama po at talagang nasilaw ka sa kapangyarihan at naging gahamang ka sa pera, magagawa mo talaga lahat. Kahit po ang iyong buhay, kahit po ang iyong kaluluwa ay isanla mo at ibigay mo na kay Satanas. Ganyan po talaga, mga kababayan. At yan po ay mayroon naman po katapusan ang mga hayop na yan. May katapusan po yan. Hindi naman po lahat yan, mga kababayan, at hindi po yan panghabang panahon. Yang kanila pong pinagagawa. At meron pong Panginoon na nakatingin po sa kanila. Hindi po ba? Thank you po, mga kababayan. Sana gusto po natin tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo lahat. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, and share, mabuhay po kayo. Thank you po. At shoutout po sa ating pong mga kababayan na nagbibigay po ng tulong. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hersho ng Canada, kay Mila Yi, kay Annie Jo, ako si Pilam, Gay at Shena, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo, mga kabayan, at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Tiis-tiis lang po tayo. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.